O ayan mga ka-RP, no? Meron lang akong share sa inyo, no? Itong video na to ay tips lang, okay? Inuulit ko, walang exact na terms, okay? Ang pagtutuno ay mas maganda ginagawa talaga actual, no? Dahil ito magbibigay lang ako ng tips ko ano yung setup ko sa motor ko. Yung motor ko ay hindi naman open pipe yung yung tambucho or pipe, no? Hindi siya open pipe. Okay, tapos may air filter ako na DIY, no? Yun lang. Then kung ganun yung motor nyo, all stock pa, para sa inyo to. Okay, so bago natin simulan, no, bago ko share sa inyo yung turns, na hindi ko alam kung ilang turns ang nagawa ko dito, kasi pag nagtutuno ako hindi ko binibilang yan. So nagbabasa ako sa response ng makina. Okay, so ang adjustment na nilagay ko dito, kasi itong needle ng D-type na kinabit ko ay 5 adjustment mga paps. Ito sinagad ko na siya dahil sa sobrang mahal nga talaga ng gas, sinagad ko na doon sa number 1. Okay? Yung number 1, advisable lang to sa mga naka 125. Inuulit ko, yung number 1 na setup na needle, kung adjustment niya ay 5 adjustment, tapos nilagay niya sa number 1, recommended lang yung number 1 sa 125. Kung 150 yung motor nyo or makina ng motor nyo, hindi siya advisable sa number 1 kasi ako na rin, experience ko na rin yan, no? Hindi niya kakayanin, kaya ang maximum lang talaga pag 150 yung ano nyo, dapat sa number 2 yung ilalagay kung 5 adjustment. Okay, kung 125 naman, pwedeng isagad sa number 1, katulad sa akin, yan 125 naman yung makina ng motor ko, sinagad ko na siya sa number 1. Okay? So, at least malinaw, no? Kasi, dyan nagkakatalo kasi. Kala kasi nila, no? So, inulit ko, no? Lahat ng adjustment sa needle ay pwede nating gamitin. So, nagkakatalo lang yan sa pagtutono. So, iba dyan, marami nagtatanong dyan. Sabihin, ay, ano yan? Rich yan. Lean yan, lean. O, prot yan sa overheat. So, depende yan mga paps. Kahit sabihin natin siya naka-reach siya, pwede rin siya mag-overheat. Pwede rin siyang ganon. Basta nakadepende kasi yan sa pagtutono. Okay? Hindi porke lean ay front na sa overheat, no? Depende yan sa pagtutono nyo. Kaya ito, panoorin nyo kung pares tayo na setup ng motor na all stock, pwede yung gawin to. Nuulit ko, itong setup na to, para lang to sa 125. Okay? Kasi sinagad ko siya sa number 1 na adjustment na needle. Okay? So, hindi porke nasa lean settings ka ay prone ka na sa overheat, no? Mag-overheat yan kung adjustment lang ginawa mo, kung sa needle ka lang gumawa. Pero kung in-adjust mo siya, tapos tinono mo, tinama mo, no, tinimpla mo, hindi yan maglilin. Okay? Subok ko na yan mga paps. Sa tagal ko na nagtutono ng carburetor. Okay? So, dito tayo. Ito mga paps, carburetor ng motor ko. Hindi ko alam kung ilang turns to. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ilang turns to nagawa ko dito. Okay? Inuulit ko, walang exact na turns sa pagtutono ng carburetor. Depende yan sa response ng makina. Okay? So, ito, gusto ko lang ito i-share sa inyo. No, bilangin natin mga paps. Ito, nag-mark na ako dito. Ayan, nakikita niyo mark na yan. Bilangin natin. Pasarado. Kalahati. Isa. Isa't kalahati. Dalawa. Dalawat kalahati. And halos 3 na siya. Halos 3 turns na siya. Mabalik natin. Kalahati. Isa. Isa't kalahati. Dalawa. Dalawat kalahati. 3. Halos 3 na rin siya mga paps. So, yun. 3 turns. 3 turns yung nagawa ko dito. Pero, depende mga paps ha. Ito ay tips lang.
tips lang to mga paps. Okay? Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi yung motor ko na to ay napakatipid. No, kahit sabihin kahit lean settings yung adjustment ko sa needle, hindi naman ako nag-overheat mga paps. So, depende kasi yan sa naggumagawa, sa nagtotono. Okay? Hindi, huwag kayo maniniwala doon na yun nga, lean settings tapos mag-overheat. Depende yan sa gumagawa mga paps. No, depende. Mag-overheat talaga yan kung hindi nyo alam kung paano nyo gagawin. Okay? Pero kung alam nyo at may idea kayo sa pagtotono, hindi yan mag-overheat. Lahat ng settings o adjustment sa carburetor ay lahat ay pwede natin gamitin. No? Nakadepende lang yan kung paano nyo siya tinotono. Okay? At wala talagang exact na sa pag-ikot. So, depende kasi yan sa response ko. Gumawa lang ako nitong video na to para kahit paano magkaroon lang kayo ng idea. Okay? Hindi ibig sabihin na nakita nyo, ginawa nyo, ay pag nagawa nyo, ay okay na. Okay? Hindi tayo para-paras ng setup ng motor, no? Kaya sana naman wag nyo naman ako sisihin. Iba kasi dyan porque hindi nila nagawa sa motor nila, sasabihin, ay nagawa ko naman, tapos hindi naman tayo para sa setup. Okay? Itong pinapakita ko setup ng carburetor ay para lang sa naka all stock na motor, especially sa Rossi Passion, okay, or GY6 engine. So yun lang mga paps, no? So, tsaka isa pang tips papakita ko sa inyo. Ito. Marami kasi nagtatanong ito So, ayan. Ito marami problema, no? Iba, sabi nila, nakabit na nila na maayos. Pero, itong hose na yan, napaka-importante mga paps. Kaya pansinin nyo, nilagyan ko ng ng liquid gasket para maiwasan yung singaw. Kasi, marami kasi nagkakapit ng D-type ay hindi nila alam, no? Check nyo maigi. Kapag maluwag o kahit konting singaw lang yan, yung breather na to, talaga mag-hard starting yan, mahihirapan kayo magtono. Okay? So yan. Lagi yung checkin yan. Napaka-importante yung breather na yan. Okay? Dito ko ikakabit yan. Mahaba pa, hindi ka pa napuputol. Dito ko ikakabit yan. Yan. Diyan ko ikakabit yan. Okay? Yun. So, yan mga paps, no? Sana na nakatulong tong video na to, no? So, at isa pa, additional pa. Sa about naman dun sa pagdi-disable ng choke. So, optional na rin naman. Kahit hindi nyo takpan yan, at hindi naman naka-disconnect naman yan, hindi naman nilis yung wiring. No, kasi akin kasi pinutol ka na, wala naman silbi na. Yan, no? Kung hindi naman nakakabit, kahit hindi nyo sapalan, okay lang. Walang kaso doon. So, optional nyo lang o tatapalan nyo yun. May mga video na rin ako panoorin nyo. Okay mga paps. So, yun lang mga ka-RP at sana nakatulong to. Pasensya, medyo matalang tayo sa pag-abaan ng video, medyo busy. At isa pang additional, yan, ito ang gamit kong na panlinis ng carburetor. Ayan. Yan. Ito ang ginamit ko dyan, panlinis. Mas maganda to. Yan. Talagang matatanggal niya yung mga dumi-dumi sa loob. So, yun lang mga ka-RP. Maraming salamat sa panonood at sana na kahit paano may napulot kayong kaalaman sa ginawa kong video. No? Yun lang. Maraming salamat. Peace out. Bye-bye.